Hello guys, welcome. So, ginabi na ako na 8:30 na. 8:30 na ba? Hindi, 9:30 na. Okay. So, dito pa ako sa labas habang naghihintay ako ng order. Okay. So, mag-follow up ako. Sabi ko, ang daming pumapasok sa isip ko. Ilalabas ko na bago makalimutan. I mean, relay ko na sa inyo. Okay, so usapang detox. Paano ba mag-detox sa box? Una-una, pasalamat tayo kay Elon Musk dahil binili niya yung Twitter. At kahit papano, hindi nasupil ang free speech totally. So ini-imagine nyo ba kung hindi binili ni Elon Musk yung Twitter? So lahat kontrolado nila, no? Facebook, YouTube. Hindi ka pwede magsalita. Napansin nyo ba, nung nagsisimula to, hindi tayo pwede magsalita tungkol sa bechin. So nagko-code pa tayo, no? Bechin, o kaya gaganyan tayo, diba? Hindi natin pwede sabihin yung COVID-19, diba? Ngayon pwede natin sabihin, pero to future proof this video, baka mamaya mag-iba yung administrasyon, mapag-initan. Anyway, so pagkatapos nung lumabas muna yung scamdemic, lahat tayo natakot. Ako, kahit nurse ako, may pinag-aralan ako, nagturo ako ng nursing, may master ako ng nursing. Hindi ko sinasabing matalino ako, no? Pero kahit pa paano, may alam tayo sa health, 'di ba? Sa healthcare. Okay? So, natakot din ako. Nung bagong labas to, kahit sumasakay ako sa kotse, nagmamas ako. Kasi hindi natin alam sabi nung iba nag-comment dati, hindi mo na kailangan magmask sa kotse. Paano mo nalaman? Hindi natin alam deadly daw yung virus Paano pagbukas mo ng pinto, sumama yung virus sa iyo sa loob? 'Di ba? Hindi naman pagbukas ng pinto, naiiwan sila sa labas, hindi na sila lumilipad. So what I'm saying is, lahat tayo natakot. Pero as time goes by, nakahalata na kaming mag-asawa. Sabi ko, teka, yung mga pasyente mo ba ganito, ganyan. Nagko-conference, no, sa bahay minsan. Pag nagdi-dinner, kinukwento niya mga dialysis patient niya, pag nagpa-positive ang lalakas pa nga kumain. Okay? So, teka, nakakalata na kami. Nung nakahalata kami, ba't ganun? Ba't sabi nila deadly yan? Blablabla. Tapos mamamatay ka pag hindi ka nagpa-ganyan, di ba? So, yun ang narrative, yun ang kwento. Okay? So, hindi, popost ko nga muna to para hindi tayo mastorbo kasi nagpo-flow na yung idea ko So, yun yung kwento, di ba? Na pag hindi ka nagpa-bechin, matitegi ka. Di ba? Ganyan yung mga terms natin dati. Pero, ganun pa rin para hindi tayo ma-sensor, just in case. Di ba? So, yun yung kwento. And then, nung nakakalata na nga ako, yan, nag-start na ako mag-vlog dito sa Vladimir ko na Facebook tsaka YouTube. Ganda ng kotse. Yeah. No? And then meron na rin tayong mga na-meet sa online, mga truthers, mga tinatawag na truthers. Okay. So yun, nagpapalitan na ng mga kuro-kuro, mga experiences, mga knowledge. And then parang na-confirm nga na totoo. Na example, yung kwento nga na yung narrative na nakakamatay yung scamdemic, tapos pag hindi ka nagpaganito mamamatay ka, di ba? Bakit pagkakain sa restaurant bago ka pumasok dapat nakamas, tapos pagkakain na pwedeng tanggalin yung mask? Yun hindi masagot Tapos sa groceries, lalo na dito, may araw 6 feet tatayo kayo doon, so yung virus pala hindi lumalampas na sa linya. Hindi ko alam. Tapos yung mga cashier naglagay ng mga plastic na cover, pero inaabot mo yung pera mo. Tapos lahat na sa grocery, no, inaabot mo yung pera mo o yung card mo or whatever. So nahawakan niya din yung nahawakan mo. Tapos lahat ng binili mo sa grocery, iniisa-isa nung kahera, di ba? So hinawakan niya yung mga produkto na binili mo. So, violate na yung yun. Yeah, yung tawag doon, basta yung sa mode of transmission ng ng virus
Okay, ganun yung mga terms natin dati. Di ba? So, ayun, and then naglabas ako ng ng video. Sabi ko, walang detox sa Vax. Sorry na lang sa mga tinamaan kasi meron pa nga tayong friend dito, mga truther din. Friend din sa Vladimir na gumawa siya ng detox sa Vax. Kung tinawag ko, ang sinasabi niyang detox, kumain ng gulay, masustansyang pagkain, wag ma-expose sa radiation, matulog na maaga. So anong klaseng detox yan? Anong klaseng detox yan? Pinasok mo sa katawan mo yung virus through injection eh. So konting dito science, no, yung Vax, yung Bechin, kaya yan ini-inject para mas mabilis ang effect. Kasi pag oral, ito tandaan nyo, pag oral kasi maraming pinagdadaanan, okay? Yeah, digestion, i-breakdown niya ng stomach, i-breakdown ng intestine, i-absorb ng intestine yung mga fluids, and so forth, yung liver, ina-absorb din yan, and so forth. So maraming pinagdadaanan. So bakit dinediretso dito? Para sumakay sa dugo at kalat lahat sa sa buong katawan mo, lalong-lalo sa mga organs. Okay? Tapos are you gonna tell me na kakain ka lang ng prutas, ng masustansyang prutas, gulay, madedetox ka na? Itatapon mo na yung yung spike proteins na in-inject sa'yo, na sumakay sa bloodstream mo, na pinump ng puso mo, napunta sa lahat ng organs mo? Ganun ka powerful ang gulay? Yung gulay, lahat ng kakainin nyo dyan, kukuha lang yan ng nutrients or whatever, tapos itatahain mo din yan. Kaya nga hindi sila nagpa-vax ng oral kasi yung efficacy masyado mababa. Yun ang gusto ko ipunto. Mas direct kasi pagka in-inject. So kaya hindi talaga ako maniniwala na ma-detox ka dahil sa mga kinakain mo, matutulog ka na maaga. Tapos sorry din, yung iba naniniwala sa mga supplement. Ay nako, meron akong kamag-anak, hipag, actually asawa ng kapatid ko, nagbi-business ng networking ng barley. Nag-uusap ko, yung misis ko nainis Bakit? Sabi niya, wala sa medical books ang barley. Wala sa medical books. Maririnig mo lang yung effectiveness ng barley sa mga nagne-networking. Wala sa libro ng medicine ang barley, and so forth, yung mga iba pang nagne-networking. So if you have to ask me, siguro placebo effect yan. Ano ibig sabihin? The mind, the power of the mind, na pag inisip mong gagaling ka. May mga ganun talaga, may mga gumagaling sa ganun, pero keep your fingers crossed na ikaw ba isa doon sa mga gagaling. Hindi lahat Example ko na diyan palagi si Gina Lopez, yung dating nabubuhay dati na DNR secretary, na pamilya nila may hawak ng ABS-CBN, mayaman, di ba? So nung nagka-cancer siya, ayaw niya magpa-chemo. Sabi niya magna-natural na lang daw siya, healing. Nagpagawa pa siya ng garden para fresh yung kakainin niya na gulay. After 1 month, patay. So hindi mo masabi di ba? Merong power ang positive thinking, pero don't push your luck. Kung sabihin na kasama ka doon sa mga suswertehin. Anyway, so usapang detox. Gumawa ako ng video, walang detox sa Vax. Wala, kasi unang-una eto side comment na naman, no. Naalala ko lang yung kaklase ko dati nung high school, nagulat ako, nasa Canada na pala, tapos nurse na siya doon. So malamang nagmamasteral din yun or whatever. Kasi nung panahon, alam niya, mainit yan nung 2022, 2021, no, mainit naipagdebate sa akin sa online yun. Chinat pa ako, no, ano daw yung mga pinagsasabi ko, ganyan. Sabi ko, ano ba definition ng ng vaccine? Di ba? Live attenuated virus, bla bla bla.
Sabi, ano sabi sa akin, no? Ang source mo pala, Google. Google ang source mo. Hindi, yun naman ang definition ever since. Doon sa hindi nakakaalam, alam nyo ba na binago nila ang definition ng vaccine? Para mag-fit sa scamdemic. Kasi, unang-una, di ba sabi, pati si PRRD, pagka nagpabakuna na kayo, magbaback to normal na tayo, ganyan-ganyan. Sabi nila Duque, nila Fauci, ni Biden, na pagka meron ka nito, hindi ka tatablan ng virus. Pero ano nangyari? Kung sino yung meron nito, sila yung mga nagpa-positive. Meron kaming kaibigan dito, close friend namin, na sampalataya din sa scamdemic. Nagtataka siya, bakit ako hindi ako nagka-COVID. Wala akong vaccine. Tapos siya, ilang beses sila, lahat ng pamilya nila nagka-COVID, tapos siya ang sama ng nangyari sa kanya. Feeling niya bumaba yung capacity ng lungs niya. Feeling niya may na-damage sa lungs niya, na pag humihinga siya parang kulang. Alam niyo ba 'yon? Yung parang kulang yung oxygen level mo. So parang may na-damage talaga sa lungs niya. Hindi niya pa rin magets. Kasi mahirap aminin na naloko kayo eh. Mahirap aminin talaga na naloko ka. Yung mga, lalo na yung mga tipong nakikipag-away dati, na yung mga tipong ang mga banat sa mga katulad ko eh, bakit doktor ka ba? Doktor ka ba? Ano ka ba? Epidemiologist ka ba? Infectious disease expert ka ba? Hindi. Ordinaryong tao lang ako, ordinaryong Juan de la Cruz na may common sense. Diba? Common sense lang eh, pinagmamask ka, tapos punta ka sa restaurant, pero pagkakain na, tatanggalin yung mask. Anong logic dun? Anong logic dun? Meron ako nakadebate din na ganyan, kaibigan din namin dito. Nandito ako sa Houston, Texas, no? Makita niyo yung plaka. Ayan o, Texas. So, andito ako sa Torchies. Anyway, bati ko. Nurse, tapos naging nurse practitioner. Pero hindi ko alam kung saan yung pinaghuhugutan ng ng utak eh. Sabi niya sa group chat namin, dapat daw palagi nakamas unless kakain na. Sasagutin ko sana yun sa yung misis ko, pinigilan lang ako eh. Pabayaan ko na daw. Bagay, hindi mo makukumbinsi pag ayaw maniwala. Anyway, so balik tayo. Sabi ko, walang detox sa vax. Bakit? Hindi pwede yan kahit anong kainin mo na supplement, kahit isang truck ng gulay kainin mo, itatain mo lang yan. Kasi yung in-inject nila sa'yo, bioweapon yan eh. Nakadesign yan para to do you harm. Nakadesign yan para, sabi nila, hindi ko alam i-confirm nyo, na pang depop daw yan. So, ginrow yan sa lab, sa laboratory. May specific mission yan. No, hindi yan galing sa nature na dahil may kumain ng bats sa China. May kumain ng pangolin, pati mga bats sa pangolin sinisip eh. 'Di ba? Matagal na kinakain 'yun. Matagal na 'yang kinakain. Lalo na mga Chinese. 'Di ba? Tayo nga sa Pilipinas eh, mga Bisaya, meron akong kaklase dati. Sabi nila may mga bats daw sa Samar eh. Binabaril nila ng shotgun tapos kinakain nila. Ba't ngayon lang? Ba't nung 2019, later part of 2019 lang lumabas? 'Di ba? So hindi totoo 'yun. Tapos sinosuppress nila yung information kung saan galing, and it turned out galing talaga sa laboratorio. Galing sa laboratorio sa Wuhan, na may connection si Fauci at si Bill Gates. Sila nagpondo niyan. Okay? So ngayon, so balik tayo doon sa detox. Sabi ko dati, yun ang aking stance. Pag may nagtatanong sa akin anong gamot, wala akong masagot. Kasi ano ako eh, parang logic, walang pwedeng i-detox dyan. In-inject yan sa'yo, tapos kakain ka ng magic pill. Yung magic pill na yan, iihi mo lang yan, tsaka itatae. Kahit pa napaka-healthy yan, kahit puno ng vitamins yan, iihi mo lang yan, no? At itatae mo, ganun lang yan. Kasi dadaan sa digestive system, i-breakdown yan ng acid. Don't expect na nakakalat yan sa buong katawan mo. Okay? So, yun yung stance ko dati. Walang detox sa vax. And then may lumalabas na yung sa 2030. I don't know, hindi speculation lang 'yon. So as a man of science, kailangan natin mag-observe bago tayo magpakawala ng statement.
until recently, ito gusto ko i-share sa inyo. Ito na pinakihintay nyo. Until recently, kinikilabutan ako. So hopefully makatulong sa iba. May dumaan sa feed ko na sinasabi. So hindi ko pa to na-verify, pero it makes sense. Paano ma-detox sa Vax. Okay, ito yung information. Sabi nila, lumalabas daw sa pawis ang spike proteins ng Pfizer mRNA tsaka ng Moderna mRNA. I don't know yung ibang brands, no, pero sabi nila lumalabas daw sa pawis. Sabi ko, teka, pwede naman eh, 'di ba? Ano ba yung process of elimination ng katawan natin, 'di ba? Ihi, pagtae at pagpawis. Pwede nga lumabas 'yun, no? So ang sinasuggest nung nakita kong video, sabi ko i-verify nyo, bahala kayo. Pero sabi nga, desperate times requires desperate measures. Wala na eh, yung iba kinakabahan na, mga mahal sa buhay na napilitan dahil sa trabaho, dahil sa school, napilitan magpabetsin, no? I-try nyo kung anong pwede sa inyo. Do your own research kung makakatulong. Kung hindi naman invasive, like yun nga, no, pawis, at hindi ka gagastos. What do I mean by di gagastos? Kasi yung iba nagsasuggest ng supplement, I think lang yan eh, placebo lang ang effect. Akala mo gumagaling ka, the power of the mind, no? Pero itatain mo lang din yan, iihi mo din yan eh. Pero yung pawis, kung totoo man, no, it makes sense. Kasi kasama yan sa process of elimination, yung katawan natin pag naglalabas sa mga toxins, pawis. Pero hindi ordinaryong pawis, yung nagwalis ka lang, naglakad ka. Talaga daw yung iba, ang sinasuggest nung napanood kong video is parang yung nag-sauna ka, papa-steam bath ka para talaga lalabas pawis mo. Pero keep in mind, pag gagawin niya yan, mag-hydrate kayo. Yun lang ang kalaban niya. And then the other day nga, naalala ko, nung inaayos ko yung aircon namin, punta ako sa attic, tanghaling tapat, talagang tagaktak pawis ko, no? Siguro ganun dapat, pero wala man akong vaccine, hindi ako nagpa-vaccine. I'm blessed kasi noong time na dumating yung scamdemic, wala akong trabaho, kaya hindi ako na-required, no? Hindi ako na-required. And syempre nagduda rin talaga ako kasi it's against science eh. Against science yung protocol nila eh. Yung papasok ka sa restaurant dapat naka-mask, tapos pagkakain tatanggalin yung mask. Talaga? So ayun, balik tayo. Yun lang gusto ko i-share sa inyo. Mahaba na tong video, no? Na pag-isipan nyo, baka pwedeng ma-detox kayo through excessive perspiration. Kasi it's one way of our body's way of, tama ba English ko, to removing toxins from our body. Yan, yung pagpapawis. And then naalala ko, meron tayong kasamang truther din dito, si Ana, hindi ko na sabihin yung apelyido. Tagal namin nagchat-chat dati, nakakwento niya na na totoo daw yung viral shedding, na pagka natatabi siya doon sa mga vaccinated, sumasama paramdam niya. Sabi ko, hindi ko alam, hindi ko pa na-experience yan, no? Pero hindi ko pwedeng kontrahin yung sinasabi mo, experience mo yan eh. As a man of science, kailangan natin mag-observe, 'di ba? Bago tayo mag-pass ng judgment. So hindi ko pwede sabihin na hindi totoo yan, pero isa ka dun sa nagsabi sa akin na na yun nga, naapektuhan ka ng viral shedding. So kung totoo yung viral shedding, it makes sense na anong meron tong taong to, kunyari may nakatabi ka na vaccinated, anong meron tong taong to ang ini-emit para maapektuhan ka. Kanina na-realize ko, hindi pa pawis. So yan, inilabutan ako eh. Hindi kaya pawis if you put 2 and 2 together. Na ibig sabihin, lumalabas yung spike protein sa pawis nitong katabi ko, kaya ako naapektuhan, kaya sumasama pakiramdam ko. Siguro ganun na nararamdaman ng iba. Kasi dito sa Amerika may may personal space, hindi nagtatabi-tabi mga tao dito eh. Kaya hindi ko na experience. Pero sinishare ko sa inyo, it makes sense. It makes sense. So to sum it up, ang una-una nyong gagawin, huwag na kayo magpa-booster. Siyempre baka mamaya naghanap ka na dito, pero pila ka naman pag sinabi may booster, tapos sabi may wonder drug, no?
no? Subukan nyo muna yung sinasuggest ko bago kayo gumasos sa mga nutritional supplement na itatain nyo lang tapos mapapagastos ka pa, diba? So tandaan nyo yan, the biggest, nung nagtuturo ako dati ng nursing pagka first day tatanungin mo ano yung what's the biggest organ in the body. Yung mga estudyante nagtatawanan, biggest organ in the body, ang sagot dyan is the skin. The skin ang biggest organ natin, and ang purpose ng skin, maliban sa temperature regulation, nag-eliminate ng mga toxins. So well, tatapusin ko na to. Okay, it's up to you. Wala akong panahon maipagdebate. Yung sa mga ayaw maniwala, wait na lang tayo ng 2030. Sino sa atin dalawa ang tutumba, 'di ba? Ganun lang 'yun eh. Ako nagsasuggest lang, and do this at yung mga natutunan nyo sa akin, do this at your own risk, do your own research. Hindi ko kayo pipigilan, pero sinare ko sa inyo yung mga factual observations ko and mga reports sa akin. So with that, see you next time. Bye.